What if sa Korean Mart lang tayo kumain sa isang buong araw? Sapat na ba yun para sa breakfast, sa lunch, at pati na rin sa dinner? Ngayong araw malalaman natin yan kasi pupunta ako sa 3 Korean Marts para kumain. Kaya tara! Action nun eh! Parang nagbe-burst yung flavor sa bunganga ko. Parang bagong-bago pa oh. Ang daming choices dito. Para siyang grocery oh. Check natin kung ano mga meron dito. Uy, Korean pepper oh. Korean ramyun. Korean soda. Uy. Sa sobrang daming pagpipilian dito, nagtanong na ako sa staff kung anong magandang bilhin dito. Ano yung magandang bilhin dito na para sa breakfast? Ano yung marirecommend mo sa akin? Binigyan niya ako ng stir-fry ramen at cheese flavor at blue lemonade. Ayun po yung mga bestseller namin sa umaga. Tapos nang kumuha pa ako ng iba't ibang mga pagkain na masarap kainin para sa umagahan at medyo na parami ang nakuha ko. So ito yung mga nakuha natin oh. Yung mga sinabi sa akin ni Dave, yan, cheese ramen tsaka soda. Tapos mga tinapay na gusto kong itry talaga. And yopoki, yan. Tapos itong dalawang to na hindi ko alam kung ano. Gusto ko lang talaga kasi parang nakakatakam. Bago natin bayaran to, gusto kong tanongin sa inyo kung magkano sa tingin nyo ang aabutin ito. Bigyan ko kayo ng 3, 2, 1. At ang presyo ng mga pinamili ko ay 754. Sheesh pare, tingin ko naman magiging worth it to kapag natikman ko na yung mga pagkain. Ito yung mga pinamili natin sa halagang 754 pesos. Grabe, ang dami. Hindi ko na-expect na bibili ako ng ganito. Pero gusto ko magsimula dito sa stir fry nila. Ooh, baby. Hindi ako mahilig sa instant noodles. Pero since nirecommend to ni Dave, tatry natin to. May pagka-spicy siya, pero yung pagka-cheesy niya, ano eh, parang hindi artificial kahit powder yung nilagay ko. May pagka-creamy din siya, napakasarap. Tapos yung anghang niya, saktong-sakto lang para sa akin. Tapos next, try natin itong yopoki nila. Muusok-usok pa oh. Hoy! Action nun eh! Napapahanggol na ako dito. Creamy, spicy, medyo cheesy, chewy. Chewy siya. Instant yopoki mga dude bro pare chow. Cheese Mars. Ang hirap mag chopsticks. Try na natin yung blue lemonade na nirecommend ni Dave sa akin. Parang mas trip ko yung Sprite kesa dito. Sorry Dave. So ang susunod naman is itong mga tusok-tusok nila. Korean tusok-tusok. Para siyang fish stick na merong shrimp. Parang natakam na ako kasi nakita ko yung shrimp niya. Cheers everybody. Ito yung parang sinaserve sa mga restaurant. Yun yung madidescribe ko sa kanya. Like, hindi siya yung parang fish stick na manipis. Ang kapal nito. Grabe. So, ang susunod naman is ito. Para siyang sausage na ano, nasa stick. Tikman natin kung masarap to. Para siyang spam na maliliit. Ayun, no? Ang juicy ng loob niya, ang juicy ng laman niya. May pagka-sweetness. Wala talaga siyang trace of being salty, ganun. Sarap. Ang huli natin titikman ay mga tinapay na nabili ko dito. Pero bago yan, magkakaroon pala tayo ng grading system sa bawat Korean Marts na kakainan ko. Simple lang naman yung criteria ng grading ko. Una, kung yung presyo ba ay masyadong mahal, mura o sakto lang. Ang pangalawa naman ay kung marami ba ang pagpipilian ng mga pagkain dito. At ang panghuli ay kung maganda ba ang service nila. Sasabihin ko ang grades ng bawat Korean Marts pagkatapos ko matikman ang mga pagkain nila. Now it's time para sa mga tinapay nila. Meron akong biniling red bean, meron akong custard red bean, tapos ang Mr. Chef's cheesecake. Unahin muna natin itong red bean cream. Cheers everybody. Medyo hindi ko na-expect yung pagkatapang ng red bean niya. Hindi siya ganun katamis, sakto lang. Yung nakahiligan ko kasi is frozen yogurt na may red bean. So hindi ko na-expect na ganito yung magiging lasa niya. Kasi yung frozen yogurt, medyo may pagka-acid siya. Nagko-complement siya dun sa red bean. Next stop, red bean ulit pero custard naman. Uy. Asan yung custard? Ito. Ito pala yung custard. Medyo namuuna siya. Kala ko kasi parang magkasama yung red bean tsaka custard sa loob. Nakahiwalay pala siya, nasa gitna siya. Hindi naghahalo yung flavor niya. Ang masasabi ko lang is mas better to kaysa dun sa red bean cream para sa akin.
Last yung Mr. Chef's cheesecake nila. Ooh. So, yung na-expect ko kasi na cheesecake is yung yung moist cheesecake. Para siyang chiffon na fluffy. Baka malayo to sa ina-expect kong lasa. Ang soft niya, tapos tama nga na fluffy siya. Tapos hindi siya yung parang may naiiwan sa bibig mo. Hindi siya yung dry, hindi rin siya yung wet. Nasa siya, in between wet and dry yung consistency nito. Yung sweetness niya hindi din ganun katamis. Parang yung mga binabaon ng mga elementary students kapag pumapasok sila sa school. Yan. At dahil nabusog na ako sa mga pagkain dito, oras na para ibigay yung grade. Yung presyo ng mga bilihin dito ay napakamahal pero gets ko naman kasi mga produkto ng Korea yung mga binibenta rito. Pinakamahal na binili ko ay yung Korean tusok-tusok sa halagang 142 pesos para sa malaking hipon. Pero sa ibang Korean grocery ay makakabili ka nito sa halagang 117 pesos lang. Mas mahal siya sa actual price kaya ang mabibigay kong grade sa presyo ay 5 out of 10. Ang susunod naman ay yung dami ng pagpipilian dito. Ang masasabi ko lang ay ang dami ng pwedeng bilhin dito at hindi ito limitado sa noodles lang. Nagulat nga ako nung nakita ko ng Dubai chocolate dito eh. Dubai chocolate pare. Meron silang Dubai chocolate dito. Dahil dyan, ang mabibigay kong grade ay 9 out of 10. Sa service naman, solid yung isang staff kasi inassist niya ako sa lahat ng mga pagkain na binili ko. First time ko kasi mag-Kmart kaya hindi ko alam kung paano mag-dine-in dito. Madali rin siyang kausap kaya ang mabibigay kong grade ay 10 out of 10. At ang magiging overall grade nito ay 8 out of 10. Para sa breakfast, parang napasobra ako sa mga binili ko. Dahil dyan, kukontihan ko na lang yung mga bibilhin ko para sa lunch. So, nandito tayo sa Kmart sa may Pitwason, Cubao. Medyo mas masigip siya kaysa dun sa una kong napuntahan. Pero at least meron din ditong kainan. Pero busog ba ako sa huli kong kinain kaya konti lang talaga yung gusto kong kainin dito. Ito, sakto. Korean fish cake. Sweet and spicy. Tapos sweet. I think gusto ko tong sweet and spicy. Kahit ayoko sa spicy, mas okay yun. Tapos, japchae. Ito legit Korea to nag-originate kaya kunin natin to. Ito yung kinain ko kanina, tteokbokki. Hindi natin kukunin yan. Last, ito, kimbap. Tara. Hulaan nyo kung magkano ang abutin nito. Kasi last time, 754 ang inabot natin dun sa Funhan. Comment down below. Magkano po? Season. Yeah, boy. Ano yan? Magkano po? Magkano? Ay, free na? Dalawa na? Ay, thank you. Binigyan na ako cheese seaweed, oh. So, gusto kong unahin dito is yung sweet and spicy fish cake nila. Meron siyang balance of sweetness, spicy, pero hindi ganun ka-spicy. Spicy na peppery, ganun. Anong tawag dun sa sauce na yun? Korean sauce? Gochujang ba yun? Gochujang? Hindi ko sure. Pero parang yun yung lasa nito, which is masarap talaga. Next, we have the japchae. So, medyo ano siya, no? Parang malaman siya. Like, madami siyang sahog. May siyang meat dito. May mga vegetables din siya, of course. And fish cake. Talagang Korean na Korean talaga pag merong fish cake, no? Parang nagbe-burst yung flavor sa bunganga ko. Like, sweet, di maalat. Tapos nagbe-blend yung flavors ng mga sahog niya. Yung meat, yung vegetables, yung fish cake. Lahat nagbe-blend dito. Meron akong bagong favorite na kakainin. Grabe. Meron silang binigay sa akin na cheese seaweed snack. Try natin to. Hindi siya ganun kaalat. May balance siya ng sweetness and saltiness. Pero yung mga seaweed na nakain ko na dati is talagang nangingibabaw yung saltiness na. Ito hindi masyado dahil nga dun sa sweetness ng cheese powder. Ayos. Try natin tong kimbap nila. Madali siya mapagkamalan na yung mga sushi na Japanese. Hindi ko rin ma-distinguish kung ano yung difference ng sushi kaysa dito sa kimbap. Pero both naman is kung mahilig sa sushi, talagang kakainin yung gante. Lasang-lasa ko sa kimbap na to yung cucumber niya na may konting tamis-asim ng prutas. Nagble-blend din yung lasa ng mga gulay, crab stick, at ng fish cake. Mas nakamura tayo dito din sa unang napuntahan natin. Kasi yung mga binili ko dun talagang ang dami. Pricey din talaga yung mga produkto dun as compared dito sa Kmart na to. At speaking of pricey, gradean na natin itong Kmart na to. Sakto lang yung presyo ng mga bilihin dito. Hindi gaano kamahalan at merong mga produkto na mura lang. Pinakamurang binili ko ay yung maliit na Tupperware ng fish cake sa halagang 50 pesos. Pinakamahal naman ay yung kimbap pero marami naman yung serving sa halagang 120 pesos.
noodles. Ang mabibigay kong grade sa presyo ay 7 out of 10. Yung mga pagpipili naman ay hindi gaano karami pero hindi rin naman limitado sa noodles lang. Saktong-sakto lang talaga para sa isang Kmart kaya ang mabibigay kong grade ay 7 out of 10. Yung service nila napakabait at friendly ng mga staff dito. Ia-assist ka nila sa mga kailangan mo at talagang binigyan pa ako ng libreng seaweed snack. Dahil dyan ang mabibigay kong grade sa service ay 10 out of 10. At ang magiging overall grade ay 8 out of 10. Matapos kong kumain, nag-cellphone na lang ako kaya hindi ko alam kung paano ko i-transition sa dinner. Kanina na-try na natin yung mga main dishes ng Korean Mart, which is yung mga tteokbokki, yung stir fry. Ang hindi ko pa natatry ay yung mga snacks at saka yung mga dessert nila. Kaya for dinner, yun yung susubukan natin. At tingin ko nakahanap na ako ng huling Kmart na kakainan natin. Ito, so mga desserts ang gusto kong bilhin dito. Pero ang daming choices talaga. Grabe. Sa dami ng mga choices dito sa Kmart na to. Parang gusto kong gawa ng part 2 ang video na to. Pero lahat ng hinahanap natin sa video na to ay nandito lang. Mga dessert. Kaya tara, mamili na tayo. Dahil dessert at snacks lang naman yung gusto ko, halos puro ice cream at chichire lang yung mga kinuha ko. Meron lang isa nakalagpas na mando kasi na-curious ako kung masarap ba yung mando nila dito o hindi. Tapos nyan, ito na ang lahat ng kinuha ko. Kasing dami lang nito yung mga binili ko kanina sa unang Korean Mart na pinuntahan ko. Pero hindi siya ganun kamahal kasi ang presyo nito ay... So, syempre, ang una nating itatry ay yung mga ice cream kasi baka matunaw bago natin maubos lahat. Ito, meron siyang cone sa loob. Tapos yung cone sa loob, meron ding sariling cone. Paano mo ugutin to, boy? Hagat is the key. Hindi gaano kalakasan yung strawberry flavor niya. Nagbe-blend siya ng maayos. Nagbe-blend siya masyado. Kasi wala, hindi ko gaano kalasa yung strawberry dito. Next up, meron tayong ice cream sandwich na isda. Tingnan ko muna to kasi curious ako kung ano to. Walang nakalagay na English or anything. So ito, isda siya. Curious ako bakit isda shape ito kung ice cream to. Ibig sabihin ba nito lasang isda to? Tingnan natin itong isda na to kung masarap. Hindi ko alam kung bakit, pero ang una kong nalasahan dito is yung parang sweet corn. Pero wala naman nakalagay na ano to, corn to. So parang nagugulan ako konti dito. Medyo kakaiba yung lasa niya. Masarap, pero kakaiba. And hindi siya lasang isda. And of course, ito mixed berry. Meron cherry, meron blueberry. Tapos meron dito, hindi ko alam kung ano yun, raspberry, strawberry, hindi ko alam. So, tikman natin. Ang sarap ng mga combination ng berries dito na hindi ko ma-pinpoint kung ano yung mga berries sa kanya. Raspberry yung pinaka nangingibabaw sa lahat ng berries na nalasahan ko dito. Para saan mas masarap to kaysa dito? Kung ano man to, kung ano mang flavor to, pero mas masarap to. Okay, so ito, na-curious lang ako kung ano to, tapos ang liit na. Hindi ko alam kung ano to, natutunaw na siya. Ang bilis na matunaw. Ayun o, natunaw na siya. Pero feeling ko masarap din to. Try natin. Anong experience nung na-experience ko ngayon? Para lang siyang heavy cream na frozen. Pero since tunaw na siya, para lang ako kumain ng semi-frozen na cream. Parang medyo may pagka-buttery flavor siya. Tapos na tayo sa mga ice cream. Ngayon, ang titikman na natin is yung mga chichirya. Ano to? Shrimp flavored. Tignan natin. Okay. Yung oishi kasi, malasa siya. Maalat, spicy, may pagka-sweet. Ito, wala siya masyadong lasa. Tingin ko, mas healthier na version to ng oishi natin na brand na chips natin. Pero all goods naman. Kahit naman walang lasa, all goods pa rin yan. As a preference natin, taste is subjective. So, kung masarap sa'yo, sa akin di masarap, okay lang. Pero next, meron tayo yung corn. Hindi ko alam kung spicy ba to or sweet corn. Pero meron tayong corn. Hindi ko alam kung may something ba sa mga lasa ng mga chips ng Korean. Pero I think nagli-lean towards sila sa mga healthier versions ng mga chips. Kasi hindi siya kasing alat tulad ng mga Filipino chips. Tikman yung crispy patata, sobrang alat nun. Yung mga Korean chips na natikman ko dito, hindi maalat. Which is a good thing. Kasi if you want to be healthy, kailangan i-lessen mo yung salt intake mo.
Taste-wise, medyo hindi siya malasa. Pero kung health-wise, kung titignan mo, Korean chips pare. Speaking of health-wise, the only healthy thing na binili ko dito at hindi pa mako-consider as healthy is itong vegetable chips. So far, wala pa ako natitikman dito na maalat na chichirya. Gusto ko to. Hindi mo lasa yung pagka-vegetable nito. Pero may small hint eh. Small lang. As in, hindi nyo mawawari, hindi nyo ma-notice yung vegetable flavor na to. Hindi siya ganun kaalat. Tulad ng mga chips dito sa Pilipinas. I'm looking at your crispy patata. Bakit ang alat mo? Last but not the least, no? Meron tayong binili, manju. Hatiin natin sa gitna para makita natin kung ano yung laman niya. Oy, strawberry. Strawberry siya pare. Tikman na natin to. And ang sarap. Bagay yung ano niya, yung bread niya sa flavor niya. Since ready-made na siya, hindi siya tulad ng mochi manju na bagong luto. Hindi na siya masyadong soft. Pero goods pa rin siya. Oy. Sarap din. Sarap ng pagka-ano niya. Pagka-chocolate niya. Hindi siya yung matapang na chocolate. Uy. Naglalaro yung flavor niya sa bunganga ko. So sa mga natigman kong manju dito, ang pinaka-nabetan ko talaga is yung cream. Saktong-sakto talaga sa manju yung cream na hindi ganun katapang, hindi niya nasasapawan yung lasa ng manju. Sarap. At ngayon, oras na para gradean yung Kmart na to. Medyo nakamura ako sa Kmart na to kasi puro ice cream at chichirya lang yung mga binili ko. Pero kung tutuusin, nabili ko lang yung ice cream na isda sa halagang 50 pesos. Pero nung nagtingin ako sa iba, binibenta nila ito ng mas mahal. Hindi mataas ang patong sa Kmart na to kaya ang mabibigay kong grade sa presyo ay 8 out of 10. Susunod dyan ay yung dami ng pwedeng pagpilian ng mga pagkain dito. Napakarami ng pwedeng mabili dito, as in. Hindi nga sapat sa isang video lang yung dami ng pwedeng bilhin ko dito eh. Mukhang pwede ko pang gawa ng sariling video itong Kmart na to, pero sa ngayon, ang mabibigay kong grade ay 10 out of 10. At ang panghuli ay yung service. Ang masasabi ko lang ay accommodating at friendly ang mga staff dito. I-assist kanila sa mga kailangan mo at pagbibigyan kanila sa mga request mo. Dahil dyan, ang mabibigay kong grade sa service ay 9 out of 10. At ang magiging overall grade nito ay 9 out of 10. Guys, tignan nyo tong subscriber count na to. Hindi siya gumagalaw, diba? Oo. Ay, hindi pa rin eh. Pero kaya ko to pinakita kasi gusto kong ma-hit ang 100,000 subscribers ngayong taon. At kapag ma-hit natin ang 100,000 subscribers, i-reveal ko na ang tuhod ko. Kaya mag-subscribe na kayo para ma-reach na natin ang 100,000 subscribers. Tsaka kapag meron kayong time, why not panoorin nyo din itong video na to? Libre lang naman eh. You know, panoorin nyo na. Dali na.